na sumalubong ang mga tauhan nang pumasok ang sasakyan ko sa gate. Yumukod pa ang mga ito nang tuluyang huminto ang sasakyan ko. Lumapit ang isa at binuksan ang pinto. Sila na ang bahalang maggarahe noon. Wala si Kurt, tsak na kasama pa rin ito ni Kendra. Kaya naman pumanhik na ako sa aking silid sa mansyon na ito, pero pagbukas ko ng pinto, natigilan ako nang makita ko ang lalaki na nakahiga sa kama ko. Bahagya pa itong naghihilik at wari pagod na pagod. Maingat kong isanara ang pinto at dumiretso sa banyo. Nalalagkit ako. Mabilis ako naligo at pagkatapos ay binalot ang sarili ng robe. Tulog pa rin si Kurt nang lumabas ako, kaya naman nagtungo ako sa walk-in closet. Dahil sa laki noon, may isang espasyo kung saan ay may round bed. Tunuyo ko lang ang buhok ko at humiga na doon. Hindi na nag-abala pang magbihis. Robe lang. So sobrang dami ng iniisip ko ay nakatulog ako agad. Alam kong hindi nagustuhan ni Kendra ang biglang pagsulpot ko. Parang ang napaka-cold ng approach niya sa akin nang makarating ako sa apartment niya. Marami siya naging dahilan para hindi kami makapag-usap. Naunawaan ko naman siya. Masakit ang mawala ng ama. Nagdadalamhati ito at ayaw lang niyang naapektuhan ako, kaya naman sumang-ayon lang din ako na umuwi na lang agad dito sa Pilipinas. Round trip kung tutuusin. Pagod na pagod ako sa naging biyahe ko. Napatingin ako sa relo ko. Mahigit 40 minutes na pala akong nakatulog. Amoy na amoy ko ang shower gel ni Amira. Ibig sabihin ay nakauwi na ito. Tiningnan ko sa banyo ngunit may tanda lang nakatatapos nitong maligo. Sunod kong pinuntahan ay ang walk-in closet nito at nakita ko siya doon. Napabuntong hininga ako nang humakbang ako palapit dito. Tulog na tulog ito. Maingat na sumampa ko sa kama at tumabi ng higa rito. Hindi man lang namalaya na yakap-yakap ko na siya. Nagising ako dahil sa mahigpit na yakap ni Kurt. Mukhang komportable ito sa ganitong setup namin. Bakit kaya nandito ito? Maingat akong bumangon nang hindi nagigising ang lalaki at nagpa siyang magbihis at ipaghanda ito ng hapunan. A typical wife's duty. Iniwan ko ito roon na mahimbing pa rin ang tulog at nagtungo sa kitchen. Abala na ang mga kasambahay at ang chef sa paghahanda ng hapunan. May gusto po ba kayong idagdag? Tanong ng chef nang pumungad ako sa kusina at napansin ito. Base naman sa pagkaing nakahanda na ay masasarap iyon. Nagkibit balikat na lang ako at tinalikuran ng mga ito. Wala naman na pala ako maitutulong kaya naman bumalik na ako sa silid. Tulog pa rin ito kaya naman nagkaroon ako ng oportunidad na makapagtrabaho. Bitbit ang laptop na nagtungo ako sa balcony. Chinek ang email from the headquarters. Ang mga email na nandoon, once na nabuksan mo na at nabasa'y nawawala na. Ganoon kahigpit ang grupo namin pagdating sa mga impormasyon. Pagkatapos mabasa ang ilang emails, nagsimula na ako magtrabaho. May misyong ipinadala sa akin si Lady A. May final mission. Huminga ako ng malalim. May hudyat na ang Big Boss na gawin ang misyon na ito kaya kailangan kong paghandaan. Amira. O santinig ni Kurt na nagpakaslat sa akin. Mabilis na isinara ko ang email at tumayo agad at pumasok ng silid. Kurt. Lumapit ito at ipinatong ang dalawang kamay sa balikat ko. Kumusta? Ang daddy mo? Nailibing na si daddy. Ayos lang naman ako. Gusto mo na bang kumain? Nagiwas ako rito ng tingin. Amira, siguro naman hindi ko responsibility na magkwento, ano? I'm your husband. Gusto ko lang namang malaman kung ano nangyari. You don't need to. Baba na tayo. Nagugutom na kasi ako eh. Sabi ko rito. Bahagyang tinapik ang pisngi nito at tinanggal ang nakapatong nitong kamay sa balikat ko. Narinig ko pa ang malalim na pagbuntong hininga nito bago sumunod sa akin. Pagdating namin sa dining room, maayos nang nakaset up ang table. Ipinaghila pa ako na isang kasambahay ng upuan. Ganoon din kay Kurt. Mas sanay akong kumain kahit sabaw lang ang ulam. Noong nasa training ako, halos wala pa nga eh. Bawal umiyak, bawal magreklamo. Sa ilang taon na ganoon ang buhay ko, nanghihinayang ako sa ganito karaming pagkain. Hindi naman namin lahat ito mauubos. Kain na, sabi ni Kurt. Akma pang lalagyan ng kanin ng plato ko nang pigilan iyon ng kamay ko. Kaya ko. Tanggi ko rito at kinuha ang lagayan at pinagsilbihan ang sarili. Muli na namang bumuntong hininga nang malalim ang lalaki at tahimik na lang na inasikaso ang sarili. Walang gusto magsalita. Sa kalagitnaan ng kain namin, hindi na ito nakatiis at nagsalita na. Pupunta tayo sa bahay ng lolo ko bukas. Imporma nito.
Expected ko naman na pupunta kami at makakaharap ko ang lolo nito. Hindi rin naman magmamadali si Kurt sa kasal na ito kung wala siyang planong malaman ito ng kanyang lolo. Anong dapat kong gawin? Tanong ko rito. Tanong para lang kaming nasa isang business meeting. No emotion involved. Tsak na magtatanong siya kung saan tayo nagkakilala. Kung saan pamilya ka nagmula. I can manage that. Tugon ko rito. Tumango-tango ito na mukhang nasiyahan sa sinabi ko. Hindi niya alam na nagkaroon ako ng kasintahan. Especially kay Kendra. Why? Hindi mabait ang lolo ko. Amira, hanggat maaari na may sabihin man siyang below the belt, huwag mo nalang dibdibin. Ganun ba tingin mo sa akin? Hahayaan tumiklop sa iba? Magulang at sa Kendra lang ang weakness ko. Bukod sa kanila wala na. Kung may hindi man ako nagustuhan, kung ano man ang maging reaksyon ko sa lolo mo, labas ka na roon. After all, mukha ka naman takot sa matanda. Magaspang na pagkakasabi ko rito. No, I'm not. Mariing tugon nito ngunit ngumisi lang ako at pinagpatuloy ang pagkain. Bakit umuwi ka kaagad? Kailangan ka ni Kendra doon. Ani ko pero tsak namang alam ko na ang sagot. Mukhang hindi naman. Nahimigan ko ang tampo sa tinig nito pero mabilis din nagbago iyon. As gusto niya mapag-isa. May kailangan din akong gawin dito kaya umuwi na rin ako agad. Sabi nito. Tumango lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Kailangan ko pag-aralan na matandang makakaharap ko bukas. Kaya naman pagkatapos kumain, nagpaalam na ako magpapahinga at nagbilin na huwag ako nitong istorbohin. Ang gusto ng matanda ay umuoo ka lang sa mga sinasabi niya. Gusto niyang siya ang pinakikinggan at sunusunod. Briefing ni Tori sa akin. Bahagi ako napailing. Yun ang malabo. Sa tigas ng ulo ko baka mapompyang ko pa yung matandang iyon. Ano siya? Gold? Alam mong hindi ko ugali yan. Tori. Kausap ko ito at humingi ako ng impormasyon tungkol kay Senior Theodore McWright. I know. Yan din ang magiging strategy mo para hindi ka kontrolin ng lolo niya. Sa ganoong klase ng mga tao kapag nawala ng halaga isang tao, madali na lang nilang itinatapon. Hindi pwede mangyari sa iyo iyon dahil parte ang matandang iyon ng huling misyon mo. Sabi nito sa akin, mukhang na-briefing na ito ni Lady A. Ano sabi mo? Gulat na tanong ko rito. May kinalaman ba siya? Alam ko naman nag-iimbestiga rin si Tori. Ganito ang pinakatrabaho nito sa grupo. Maghanap ng mga impormasyon na makatutulong sa bawat mission namin lahat. Hindi pa kumpleto ang investigation ko. Sasabihan kita kapag okay na. Tumangutango ako. Salamat. Ani ko rito. I need to go na. May tawag sa headquarters. Ingat, Tori. Sabi ko bago ibinaba ang tawag. Binuksan ko ang file na ipinadala nito tungkol kay Senior Theodore McWright. Binasa ko iyon hanggang sumapit ang 12:00 ng gabi. Saka nagpa siyang matulog na. Hindi rin naman sinabi ni Kurt kung anong oras kami pupunta sa lolo niya, kaya itinulog ko na lang. Nagising na lang ako na may dipunggol na nasa pagitan ng mga hita ko. Ganito ang alam na lalaking ito na paraan para manggising ng taong natutulog. Tapos pagkatapos niya roon ay parang wala lang na bumangon at dumiretso ng banyo habang ako habol ang hininga sa sobrang tindi ng intensidad ng ginawa nito. Nanginginig pa ang tuhod na dahan-dahan akong bumangon. Hinintay lang na lumabas ito at saka mabilis nang pumasok ng banyo. Naligo lang at mabilis na rin lumabas. Nakahanda na isusuot ko. Isa iyong maxi dress pero nilampasan ko lang iyon at nagtungo sa walk-in closet para kumuha ng mas komportable na damit. Isang white v-neck shirt at jeans. Ang buhok kong mahaba ay hinayaan lang na nakalugay. Hindi na rin naglagay ng kahit na anong kolorete sa muka. Bit-bit ang shoulder bag. Na kung tutuusin ay ayoko na talagang bit-bitin kaso dala ko ang cellphone ko at wallet. Pagbaba ko sa sala, salubong ang kilay ni Kurt sa akin. Tiyak dahil sa ayos kong iyon. Hindi ba nito sabihin dama kong dominante ito? Gusto nito ito ang may kontrol ng lahat pero sabi ko nga, kay Kendra lang ako magpapakasunod-sunuran. Kung pati sa damit, didiktahan mo ko. Manap ka na lang ng isasama mo sa mansyon na lolo mo. Cool lang nasabi ko rito pero dahil wala naman ito magagawa, tumalikod na ito at nauna nang lumabas ng mansyon. Sumunod na lang ako dito na bahagyang napapangisi. Pagsakay namin sa kotse nito, minanduhan agad nito ang driver. As usual, hindi kami mag-isa nang umalis. Nakasunod ang mga bodyguards. Kung tutuusin kayang-kaya kong protektahan ang sarili ko at ang lalaking ito pero hindi naman ako nandito para gawin iyon. Pagkatapos natin sa mansyon ni Lolo, diretso tayo sa klinik ng doktor na kakilala ko.
I understand. Gusto siguro nitong mapabilis na mabigyan ito ng anak. Pero kung sa ginagawa sa akin ito, hindi malabong mabuntis agad ako. Pagdating namin sa lugar, hindi ko maiwasang hindi makadama ng discomfort. Masyadong madilim ang aura ng paligid. Not literally. Siguro dahil sa mga nakapalibot na mga guards na may mga dekalibreng mga barila. Ginagap ni Kurt ang kamay ko. Siguro iniisip nito na natatakot ako. Baka himatayin pa ito kapag nakita ko kung paano mag-assemble ng baril kahit nakapikit. Baka rin iwasan ako dito kapag nalaman niyang hindi na mabilang sa mga daliri sa kamay at paa ang tinaniman ko ng bala sa ulo ng mga naging kalaban ko. Kurt! Masayang tinig ng ginang ang sumalubong sa amin. Agad na binitawan ni Kurt ang kamay ko na parang ipinaparating na ayaw ng mommy niya na makita kaming ganoon. Nagyakap ang dalawa. Siya na ba yung tinutukoy ni Kendra? Ibig sabihin, alam nito ang tungkol sa plano nila ni Kendra. Ibig sabihin, si Senior Theodore Mockright lang ang hindi nakakaalam. Yeah, she's Amira. Pakilala ni Kurt. Naglahad naman ako ng kamay. I'm Amira Simon. Magalang na ani ko rito. Mockright, iha. Hindi magugustuhan ng lolo ni Kurt kapag ganyan na naging sagot mo. Sana man lang inoryan ka ng kapatid mo sa pagharap mo mamaya kay Senior Theodore. Sabi nito, hindi man lang pinansin ang nakalahad kong kamay. Noted, ingrata ang ginang. Let's go inside. Naghihintay na siya. Tumango kami at sumunod dito. Pakiramdam ko, tensyonado sila. Samantalang ako'y cool lang. Pagdating namin sa dining room, inabutan namin si Senior Theodore Mockright na may hawak na newspaper. Tumikim pa si Kurt para kunin ang atensyon nito. Sa pagkakatingin ko rito parang ama lang siya ng lalaki pero malaking kalokohan iyon. Ayon sa details na laman ng files na binasa ko kagabi, 74 years old na ito. Good morning, Lo. Bati ng lalaki sa matanda. Kurt! Magiliw na ani ng matanda. I'm with my wife, Lolo. Kitang-kita ko sa mukha ng gurang na matanda ang shock sa sinabi ng kanyang apo. Hinintay ko lang ang sasabihin nito pero bigo ako. Kaya naman humakbang ako palapit at nagbeso-beso. I'm Amira Simon Mockright. Magalang na sabi ko rito. Siyempre, be good muna tayo. Hindi ko muna ilalabas ang sungay ko. Parang nasyak pa nga ang nanay ni Kurt at kahit na rin ang asawa ko sa ginawa ko. Nagkabit-balikat lang ako at nakuha pang umiti. Asawa ka ng batang ito? Nakaangat ang kilay na sabi ng matanda. Waring hindi makapaniwala. Siguro iniisip nito ngayon na ang baba ng taste ko. Yes. Are you sure? Iniangat ko ang kamay kung saan nakalagay ang singsing na ibinigay ni Kurt sa akin nung ikinasal kami. That ring. Manghang sabi nito. Very familiar? Ito yung singsing na ipinamana ng lola ni Kurt sa kanya. Ipasusuot niya lang sa babaeng sa tingin niya ay makakasama niya sa kanyang pagtanda. Amused na ginagap ng matanda ang palad ko at pinagmasdan niya yun. Bagay na bagay sa'yo, iha. Napangiti ako. Thank you. Nang makaupo kami, bumalik ang formal na ekspresyon ng matanda. Ang ginang na siyang katapat ko ay nakaangat ang kilay. Pasimple pa itong tumingin sa suot kong singsing. Don't tell me, hinangad niya ring maisuot ang singsing na ito. Sa bagay, ilan sa nabasa ko na hindi naging magkasundo ang babaeng ito at ang asawa ni Senior Theodore Mockright na si Avenida Laura. Simon? Sounds familiar. Sabi ng matanda. Of course, familiar talaga dahil isang circle ng society ang ginagalawan ng taong ito at ng aking ama. Anak siya ni Don, Kito, Simon. Mabilis na sabi ni Kurt. Nakita ko na parang natigilan ng matanda. Really? Usan nito na waring nalagay sa malalim na pag-iisip. Ikaw na ba ang mamamahala sa company ng ama mo? Ibig sabihin ay alam niya. Baka naman may kinlaman din ang lalaking ito. Huminga ako ng malalim. Mabilis na ginagap ni Kurt ang kamay ko. Hindi ito ang oras para umiyak ako dahil lang narinig ko ang pagbanggit ng matanda sa ama ko. Ngumiti ako rito. Maybe soon. Kaya pa naman tumayo ng company sa tulong ng mga trusted employees ni Dad. Paano niyo po nalaman? Tanong ko rito. Mabuting kaibigan ng ama mo sa akin. Hindi ko lang inaasahan na magiging asawa ka ng apo ko. Lo, kumain na ho muna tayo. Tumango naman ang matanda. Ibig sabihin wala kang trabaho ngayon? Nakaangat ang kilay ng mommy ni Kurt. Di ba dapat itong tumutulong na pag-aani ng usapang ito?
Pakiramdam ko sobrang ayaw niya sa akin kaya ganito ang paraan niya ng pagsasalita at tingin sa akin. May trabaho po ako. Bukod sa trabaho kong iyon ay tumutulong ako sa business ng mommy ko. It's a lie pero hindi ko hayaang gisahin ako ng babaeng iyon. Paano kami makakasiguro na hindi lang ito ginawa ng apo ko para sa company? Tanong ng matanda. Itong kasal niyo, hindi ko nabalitaan na may ugnayan pala kayo ni Kurt. Well, madalas ako nasa labas ng bansa dahil sa trabaho ko. Pero yun din ang way namin ni Kurt para magkita. Kapag may mga business trip siya, nakikita kami. Gawa-gawa na lang ng kwento. Pakiramdam ko kasi natameme ng asawa ko. That's good. Pero siguro naman, Iha, alam mo ang pinasok mo. Kayang-kaya kong alisin ka sa landas ng apo ko, oras na may gawin kang mali, na ikasisira ng reputasyon namin. Mariing sabi nandun. I don't mind. Sa pag-aasawa, hindi lang naman po obligasyon ng babae na pasanin ang pagsasama. Tugon ko rito. Ayokong maging tunog sarcastic kaya pagkatapos ko sabihin yun, ay nginitian ko ito at hinalikan sa pisngi ang asawang katabi. Talking back to me is not good, Iha. May warning na sa tinig nito. Hey, old man. I'm just stating facts here. Cool lang na sabi ko. Naramdaman ko pa ang paghigpit ng kamay ni Kurt sa kamay ko. Pero hindi ko yun pinansin. Hindi ako magpapatalo rito. Tahimik lang sa sasakyan si Kurt habang ako'y nakuha ko pang maglaro sa cellphone ko. Hindi naging maganda ang huling usapan kanina. Apektadong-apektado ang lalaki habang ako. Saan ba nakakabili ng pakialam? Pasimpleng sinulyapan ko ito. Hindi mo ako dapat isinama roon kung manonood ka lang pala. Siguro, kaya hindi mo rin iginiit kay Kendra na siya nalang pakasalan kasi alam mo dadanasan niya iyon. Mas malala pa tiyak. Huwag mong babagatin ang pangalan ni Kendra huwag kang magalit-galitan kung hindi mo kayang patunayan ang sarili mo. Mayaman ka. Hindi mo kailangan ng negosyo ng lolo mo. Gusto ko tuloy malaman kung anong rason mo para maging aso na sunod-sunuran sa matandang iyon. Amira! Malakas nitong sigaw. Mukhang bumibinggo na ako rito pero hindi mala ako natinag. Siguro dahil nakikita ko masyadong mahina ang lalaki. Pasensya na kung ang asawa mo ay prangkang magsalita sa'yo. After all, hindi mo naman kasi talagang kilala yung dinala mo sa bahay ng lolo mo. Sagot ko rito. Mukhang plano rin ng isang ito na sagarin ang pasensya ko. Makakaabot kay Kendra, ginagawa mo. Inis na sabi nito. Bahagi akong lumapit dito, tinawakan ng tayo nito sabay hila roon. Halos magdikit na ang mga labi naming dalawa. Do it! Patunayan mo na kay Kendra ka lang nakasandal. Patunayan mong mahina ka. Sabi ko sabay marahang inilapat ang labi sa labi niya bago binitawan ng tayo nito. Umayos ako ng upo at muling inabala ang sarili sa cellphone at naglaro. Marahas ang naging buntong hininga nito. Sa klinik tayo! Sigaw ni Kurt sa driver. Napailing na lang ako. Hindi ako takot dito. Kung si kamatayan nga hindi ko inaatrasan ito pa kaya? No way. Pagdating namin sa klinik ng kilala nitong doktor, hindi na ito sumama sa loob. Nagbilin lang ng mga dapat kong itanong. Tapos na? Takang sabi ni Kurt, 30 minutes after kong pumasok. Tumango lang ako rito at nilagpasan nito. Uwi na tayo. Bored na sabi ko rito. Anong sabi ng doktor? Tanong nito sa akin. Di sana pumasok na lang siya roon at sinamahan ako. Ngayon patanong-tanong kung anong sinabi ng doktor. Healthy naman ako. Kung hindi raw ako mabuntis, baka baog ka raw. Sarcastic na ano ko rito. Malabong mangyari yan. Biglang naging confident na sabi nito. Napailing na lang ako. Sa tingin ko nasa alaga lang nito ang tapang ng lalaking ito. Magsisimula na ako Hindi ka na magtatrabaho, Amira. Huminto ako sa paglalakad at sinulyapan nito. Baka nakakalimutan mo kasi lang tayo. Kapag natapos na ang pagpapanggap na ito, baka pulutin na lang ako sa kangkungan. Kailangan ko magtrabaho at kumita. Kapag naghiwalay tayo, kalahati ng yaman ko'y mapupunta sa'yo. Sabi nito, ngunit umiling lang ako. Hindi ako pulubi para mamalimos ng yaman nito, no? Ayoko. Isaksak mo sa baga mo yung yamang meron ka. Hindi naman kayang bumili ng balls niyan. Takot sa lolo. Walang bayag. Sabi ko at tinalikuran na ito. Narinig ko pang malutong na mura nito at humabol sa akin. Umakbay pa na kahit gusto ko nang sikuhin ang tagiliran ay nagpigil ako. Nakauwi rin naman kami agad sa mansyon. Nagaya ito na sa The Alpha's Food na kami kumain dahil nandoon daw mga kaibigan nito. Mukhang excited ito kaya naman pumayag na rin ako.
Simpleng shorts lang at shirt na kulay itim ang suot ko nang bumaba ng sala. Nabutan ko itong nakapambahay lang din naman. Lalakarin ba natin? Tanong ko rito. Napasimangot naman ito at mabilis na umiling. Makahapunan ang abutan natin doon. Hindi ang merienda. Sa bagay may point naman ito. Hindi rin naman naging maayos ang kain namin sa mansyon ni Sr. Theodore McWright, ang matandang bitter sa buhay. Pagdating namin doon, agad na sumalubong sa amin ng mga kaibigan nito. She's my wife. Pakilala ni Kurt. She's Amira. Beautiful. Nakangiling sabi ng isang babae. I'm Bea. Ang pinakamatinong nilalang sa balat ng lupa. Nope. Kapag sinabi ng isang tao iyon, kabaliktaran iyon ang katotohanan. I'm Amira. Ang pinakamagalang na nilalang sa balat ng lupa. Pareho pa kaming napabungisnis nito. Crazy. Bulong na isang lalaki na parang pinagbagsakan naman ng langit at lupa. Medyo epal talaga itong kapatid ko ito. May pinagdadaanan lang. Siya si Carlo. Napangiti naman ako at tumangutango. Sunod-sunod nang nagpakilala ang mga kaibigan ni Kurt. Sina L.A., Mac, Abram, Landon, Gage at Shade. Sa tabi ni Shade ay si Danica na ayon dito ay asawa nito. Maraming pagkain ang nakahanda. Mukha rin kami-kami lang ang nandito. Kung nagtataka ka kung bakit tayo-tayo lang, well, sila lang naman ang customer ko. Nagbubukas lang ito kapag may nagpapaschedule ng reservation. Really? Yes. Ngayon si Kuya Kurt ang nag-reserve. Why? I think dahil gusto ko niya ipakilala sa amin. You see? Family na namin ang lahat ng mga taga-Alphas Town. Lahat sila dito magkakaibigan. That's nice. Tugon ko pero sa kaloob-looban ko, di ako nagpapakitang tao lang ito. Tsak na mas gugusto niya ipagsigawan na si Kendra ang asawa niya kung nagkataon na sila ang kasal. Sa ugali na lalaking ito parang ayokong ito ang makatuluyan ng kapatid ko. Duwagi. Pasweet din ang gago. Hinawakan pa ako sa bewang at iginiya patungo na sa loob matapos ang introduce yourself moment sa entrance ng restaurant. Maraming pagkain ang nakahanda na agad kong ikinangiti. Perfect. Shanghai, spotted. Welcome to the family. Malawak ang ngiti na isang babae na lumapit sa amin. May bitbit itong cute na sanggol. I'm Bianca, and his baby Eric. Your son? Mabilis itong umiling. My son. Sabi ni Danica na kinuha si baby Eric kay Bianca. Nice name. Nagkanya-kanya na ng pwesto ang mga ito, habang ako pasimpleng nag-o-observe sa kanila. Nakakainganyong makinig sa magkakaibigan. Luckily, hindi tungkol sa business ang topic nila. Asaran at muskahan na tinatawanan lang naman naming lahat. Mas nabusog pa ako rito sa restaurant ni Bianca. Samantalang sa bahay ng lolo ni Kurt parang hindi man lang umabot sa lalamunan ko ang lasa. Kailangan niyo plano mag-baby? Excited na tanong ni Danica sa amin ni Kurt. Pareho kaming natigilan. Pinapaspasan na nga namin, Danica. Pabirong sabi ni Kurt. Dalian niyo na para naman magkaroon ng kalaruang anak ko. Sabi naman ni Shada. Hindi kontento sa anak ni Landon eh. Biro pa nito. Kung ibibigay ng Diyos. Nakangiting sabi ko sa mga ito pero tiyak na pag nalaman ni Kurt ang ginawa ko kanina sa klinik, baka isako ako nito. Tiyak ko namang makakapaghintay ang hangad nitong anak. Uuwi si Kendra. Gusto kong si Kendra ang magbigay sa kanya noon. Hindi ko idadamay ang musmus na sanggol sa laro nilang ito. Gusto ko ng kapatawaran ng kapatid ko pero hindi ko gagamitin ang magiging anak ko para dito. Babantayan ko ang fiancé niya. Hindi ko hayaang makuha ng ibang atensyon niya. Kung kailangang ako'y maging sunod-sunuran kay Kendra, ayos lang sa akin. Are you okay? Tanong ni Bianca nang mapansin niyang natigilan ako. Mabilis akong ngumiti at tumango rito. Kotang-kota na ako sa pagpapanggap na ayos lang ako. Bahala na muna si Lord sa akin. Nasaan si Kurt? Bungad agad ni Kendra. Matutulog na sana ako nang tumawag ito. Pwede naman itong direktang tawagan pero idinaan pa sa akin. Tsak na may sasabihin na naman ito or iuutos. Nasa kwarto niya. Tugon ko rito. Kwarto niya? Paano ko mabubuntas niyan kung hindi kayo nagtatabi? May plano ka bang sundin ang usapan natin? Galit na sabi nito sa akin. Huminga ako ng malalim. Parang ang hirap namang sabihin dito na
Hindi man kami magkatabi. Todo ba yun naman ang fiancé niya kapag nandito sa kwarto ko? Masasaktan ko ito, tiyak. Kendra, pwede bang huwag na natin pag-usapan yan? Sinusunod ko ang lahat ng gusto mo. Huwag ka mag-alala. Sabi ko rito. Ang awkward kasi talagang pag-usapan. Good. Sabi nito na nag-iwas ng tingin. Nakausap mo na ba ang mami mo? Tanong ko rito. Waring natigilan nito at nag-iwas muli ng tingin. Kendra. Kuha ko sa atensyon nito. Mukhang walang balak na sagutin ang simpleng tanong ko rito. Naiinis ako kay mommy. Alam niya mag-isa lang ako sa lugar na ito pero pati problema niya gusto niya ipapasan pa sa akin. Malungkot na sabi nito. Hindi na rin ako nagulat sa sinabi nito. Ano pa bang aasahan namin sa ina nito? Ano bang gusto niya mangyari? Nahihirapan na naman ito. Ayoko yung mangyari dahil alam ko matagal na itong nagdurusa. Gusto niya suportahan ko ang luho niya. Inuudyukan din niya ako na iapila ang last will ni Daddy. Mangiyak-ngiyak na anito. Hindi mo naman kailangan gawin iyon. Pwede tayo maghati sa iniwan ni Daddy. Mabilis na sabi ko rito ngunit wrong choice of word dahil tumalim ang tingin nito sa akin. Gusto mong gawin ko yun? Gusto mong tanggapin ko? Para ano? Para ipaalala ang nakaraan ko na gustong gusto ko ng kalimutan pero gabi-gabing ipinapaalala sa akin ng mga lintik kong panaginip? Sabihin mo sa akin, Amira, saan ako lulugar? I'm sorry. Gusto ko lang tulungan ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko suportahan ang pangangailangan namin ng mommy ko. Hayaan niyo lang siya. Huwag niyo na lang pansinin. Huwag niyo rin bibigyan ng pera na hindi nakasaad sa last will ni Daddy. Naunawaan ko, Kendra. Nakausap po ba siya tungkol sa nangyari kay Daddy? Nagbabaka sakaling may alam or nabanggit ba ang ina nito? Wala. Kailangan ko na ibaba ang tawag. Pakiusap ko lang sa'yo. Gawin mo ang pakay mo sa mansyon na yan. Paligayahin mo sa court. Gawin mo ang lahat. Kahit pa mahulog siya sa'yo pero ipangako mo lang din na hindi ka mahuhulog sa kanya. Dahil kapag nangyari iyon, magpapakamatay ako. Tandaan mo yan. Natutup ko ang bibig ko at sunod-sunod na tumango. Hindi ko inaasahan na maririnig ko iyon dito. Huminga ako ng malalim. Ibinaba na nito ang tawag habang ako'y malalim na napaisip. Ano bang dapat kong gawin? Tsak, natulog na si Amira. Pero ako, hindi ako makatulog dahil sa kakaisip kay Kendra. Hindi nito sinasagot ang tawag ko na waring iniiwasan talaga niyang sagutin. Para ako masisiraan ng bait sa tindi ng pag-aalala rito. Hindi ito sanay na palagi mag-isa. Kaya nga noong nag-aaral ito at sa kondo umuwi madalas ko siyang samahan doon. Wala pang nangyayari sa amin ni Kendra. Sobra-sobra ko siyang mahal at nire-respeto. Sa ilang taong magkarelasyon kami, ipinigil ko talaga ang malink sa iba. Ayoko magkaroon ito ng rason na magselos at makaiwan ako. Ganun ko siya kamahal at takot na maiwan niya. Bumangon ako at sinubukan libangin ang sarili at nag-stretching, pero hindi naging sapat iyon para makatulog ako. Bumuntong hininga at malalim na nag-isip. Oo, plano naming mabuntis si Amira pero hindi nagiging maganda ang epekto sa akin sa tuwing nasa malapit lang ang dalaga. Para akong naa-addict sa amoy nito. Nababaliw sa kunting pagdaiti ng aming mga balat. Ilang linggo pa lang itong kasama pero parang may sariling pagpapasya ang katawan ko at nais makita ito. Hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko na puntahan ito. Madali lang ako nakapasok. Masarap na ang tulog nito. Mas nakakawala iyon sa katinuan. Parang nakakahiligan ko nang gisingin ito sa paraang alam ko. Her every reaction was priceless. Hinila ko ang kumot niya and as usual, naka-t-shirt lang ito at kulay itim na underwear. Wala pa man kaming ginagawa para nang nagwawala ang alaga ko sa loob ng pants ko. I want to do her in every way possible. This is insane pero anong magagawa ko? Napakalaking tukso ng babaeng pinakasalan ko. Kahit pa wala naman itong ginagawa na panunukso sa akin. Bago ko pa tuluyang mahubad ang underwear niya ay nagising na ang dalaga pero bago pa siya makapagreklamo ay mabilis na lumapat ang labi ko sa kanya. Wala si Kurt. Kinailangan nitong umalis ng bansa para sa conference nito. Sa pagkakaalam ko, mahikipagkita ito kay Kendra. Pabor sa akin iyon. May order na mula sa taas na simulan ko na ang trabaho. Pumasok ako sa itinalagang office ni Mommy para sa akin. Inabutan ko roon ang taong gagawa ng lahat ng trabaho para sa akin. Nginitaan ko ito at sanay niya sa naaalis na ako. Dumaan ako sa isa pang pinto kung saan mabilis ako nagpalit ng damit. Nilampasan ng mga bodyguards na nasa waiting area at abala sa pagbabasa ng mga magazine.
Dapat mag-imbak ako ng pagkakaabalahan ng mga ito. Hindi pa rin pumayag si Kurt na walang bodyguards. Ipinangako ko dito bago ito umalis na magpapakabait ako. Siyempre, inaalala ko rin na baka totohanin nga nito ang pagsusumbong kay Kendra. Pumayag pa nga ako makapagtalik dito sa banyo nung naliligo na ito. Pabaon ba? Para naman magpakabait ito. Nang makalabas ako ng building, mabilis ako nagtungo sa likod na bahagi kung saan nakapark ang motor ko. Mabilis ako lumulan sa motor. Mas paborito ko ang mga ganitong sasakyan. Mas mabilis lumusot kung saan-saan. Isunuot ko ang helmet ko bago pinausad ang sasakyan. Babalik din naman ako. Kailangan ko lang personal na kumilos dahil mahalaga ang misyon kong ito.